November 5 nang may tumawag daw sa hospital supplier na si John Nakali na nagpapakilalang sekretary umano ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico. Ang nagpakilalang sekretary, ibinigay naman daw ang telepono sa nagpapakilalang Dr. Suplico na may alam sa kanilang mga transaksyon sa ospital. Parang sa amin naman po, alam niya yung lahat ng information niya. Pero maya-maya iba na raw ang request nito sa kanila. Meron daw kasi ngayong project si DOH, which is yun nga, yung nagko-collect sila ng funds para matulungan yung mga nasalanta sa Cebu. So kami po, para makatulong lang din kahit small amount, nagbigay kami ng 10,000. Tumawag daw ito ulit kinabukasan at nanghihingi muli ng pera. Hindi raw muna sila nagbigay ng pera at sa halip ay tumawag sa kilala nilang staff ni Dr. Suplico. Hindi naman na daw po niya talaga kilala. Tapos doon na po, naano na namin na may nagpapanggap nga talagang Doc Suplico. Napansin din daw nila na tila gumamit ng artificial intelligence ang mga scammer para gayahin ang boses ni Doc Suplico. Parang robot po na talagang scripted yung sinasabi niya. Kasi pag tumatawag siya, may katok pang 3 beses. Tapos sasabi, gusto po kayong makausap ni Doc Suplico. Tapos sasabihin niya sa amin, 5 to 10 minutes po may kausap lang sa other call si Doc Suplico, ganyan. Tapos after 5 minutes, tatawag po talaga siya. Dahil sa nangyari, agad na naglabas ng babala sa kanilang website ang San Lazaro Hospital at kinausap din nila ang kanilang mga doktor at medical staff para hindi mabiktima ng modus. Masakit sa loob ko. Ang tagal kong inaalagaan ang aking pangalan. Sa isang insidente, madudungisan ang pangalan mo. Sinabi namin na ang hospital hindi hihingi ng pera para donasyon. Paglilinaw ng pamunuan ng San Lazaro Hospital, bawal at hindi sila nagsosolicit ng pera. Kung meron naman daw gustong mag-donate sa ospital, dapat gawin ang transaksyon dito mismo sa kanilang opisina. We need to issue a receipt for this donation. Kung may tumatawag sa inyo na nanghihingi ng pera ang aming hospital, hindi po yan totoo. Pati ang iba pang ospital tulad ng Tondo Medical Center at Jose R. Reyes Memorial Medical Center naglabas ng babala sa kanilang mga social media accounts at website laban sa mga gumagamit sa pangalan ng ospital at opisyal ng ospital para mag-solicit ng pera.